ako'y nagpapasalamat sa Supreme Court, no, dahil parang merong gwardiya tayo. Nilagay ng Diyos ang Supreme Court para bantay. Kasi nakikita talaga na politika. Kasi kung hindi politika, dapat napabilib ang Supreme Court. Kunwari ngayon, nag-file sila ng impeachment ulit. Dapat napabilib ang Supreme Court before the impeachment kay VP Sara. Dapat mga ilang buwan, sige sila galit ng galit sa mga flood control, corruption. Tapos iniisa-isa nila lahat sino yung mga involved doon sa mga corruption. Tapos pinasok nila ito ngayon kay VP Sara kasi sasabihin nila kasali si VP Sara sa another corruption issue. Siguro ang Supreme Court mabilib na talagang anti-corruption itong grupo na ito. Pero ano nangyari? Doon sa flood control, corruption, ang tahimik. Ang tahimik. No comment. Ngayon, papasok agad kay VP Sara ang issue. Sa lumang issue na ng confidential funds. Hindi po mahina ang pag-iisip ng Supreme Court. Alam nila na ito na naman po ay politika. Dapat doon pa sa flood control, maingay na kayo. So, it's not the fault of the Supreme Court kung ito po'y mataturn down naman dahil halata po siya na politika at hindi talaga based on principle as the question. Thank you, Dr. Mata. How about you po, Miss Penny? Ano nakikita nyo sa issue na to? Na, nag-iingay some of the legislators and those others that are obviously also against the Vice President. Salamat, Carl. Sa totoo lang, just like Dr. Mata, I'm very thankful po sa naging desisyon at talagang pinag-igi talaga ng Supreme Court na tayuan at panindigan yung tama. At binantayan nila talaga to. Kasi magiging parang nakakahiya mas lalo kapag kinatigan sila ng Supreme Court. Dahil alam natin, mulat sa pool, mali. Dahil alam mo, lahat ng bagay na inumpisahan mong mali, hindi mo pwedeng tapusin ng tama. So anong ini-expect ng mga tao kapag yan ay naging tama sa pananaw ng iba? Pero umpisa pa lang, alam na lahat ng taong bayan at ng Pilipino na mali ito, naglulukuhan tayo, ito'y parang isang sarsuela. Sa totoo lang po, ginagamit nila sa pamumulitika at pansarili yung mga isyong pinaninindigan nila. At tulad ng sinabi rin po ni Dr. Mata, ang issue sa flood control ay isang mahalagang problema na talagang dapat tutukan. Pero tila nakatutok ang pansin sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Alam naman po ninyo at ayon din po kay VP Sara, ang investigasyon sa mga proyekto ng flood control ay too little, too late, at para pong sarsuela. Nagpapahiwatig ito ng may motibo sa likod po ng investigasyon. Amin din pong pinag-aaralan at nagmamasid-masid kami kasi mahirap po yung tira-pasok tayo. Salita ng salita, pero sa huli lulunukin mo lahat ng kinain mo. Just like VP Sara, nag-observe siya, tahimik lang. Pinanonood lang sila kung paano nila guyuin ang taong bayan. At binigyan din po ng atin pong VP Sara ang korupsyon sa mga proyekto. Ito ay hindi po bagong mga pangyayari sa mga nakaraang administrasyon. Ang tanong dito, Carol, tulad din po ng tinatanong niyo sa amin, bakit nakatutok ang issue lagi kay VP Sara? Marahil po dahil sa mga aligasyon ng korupsyon at pang-aabuso sa pondo. Ngunit, ang mga grupo ng civil society at mga oposisyon ay dapat din tutukan. Yung tunay pong issue dito sa bansa ay ang flood control. Yun ang dapat makontrol, flood control. Dapat tutukan nila at ikontrol na rin nila ang kanilang mga sarili na manindigan sa mali at gusto lang nilang tutukan at tayuan. Dahil ang bansang Pilipinas ay hindi lamang personal na kanilang gusto at personal na buhay nila. Ang mga aligasyon nila po kay VP Sara, sa totoo lang ginagawa nilang katatawanan ang atin pong bayan. Ginagawa nila po tayong tanga. Ginagawa nilang uto-uto ang mga Pilipino. Mulat sa pool, alam naman natin kung ano ang kanilang agenda. Dahil kung hindi isa sa agenda nila na talagang i-control at tanggalin
o kasuhan at maging madumi at masama sa mata ng taong bayan si VP Sara. Yun po ang kanilang agenda dahil natatakot po sila na ito po ay magkaroon talaga ng liwanag at malaman ng totoo na makita naman yun sa COA observation. Wala nga silang makita. Malinis. Yung opisina po nila nakakalimutan na nilang linisin. Dahil kontrolado pa rin nila yung mga nagmamasid at nagbibigay ng opinyon para sa kaalaman ng taong bayan. Maraming media po kontrolado. Marami po tayo mga politiko, opisyal ng gobyerno na kontrolado nila dahil po sa salapi. Kaya nga po, sabi ko, Karob, kahit anong talino ng tao, kapag ang bibig nakasara, baliwala eh. Sa mga panahon ngayon at oras natin ngayon na talagang nalilimahid ang ating bansa dahil na pinapabayaan natin silang magsalita ng magsalita, tapos nagpapamedya pa, saan ka nakakita? Bit-bit nila lahat ng dokumento, pero nasa ibabaw mukha po ni VP Sara. Ano ibig sabihin na to? Palabas? Pagkatapos may panawagan at nagsisigawan, impeach. Impeach, practice po yun. Ang nagtuturo po at nagpa-practice ay isa pong kinatawan ng isang party list na ang nangingibabaw ay ang kanilang pagiging guro, ang pangalan ng party list na yun. Pero hindi naman siya guro. Kaya nga po, siguro, hindi po siya guro, siguro. Pero lahat po ng bagay may hangganan at hindi po ninyo malilinlang ang katotohanan. Sabihin niyan, kahit na wala yan sa probisyon ng Constitution, karapatan ng tao yan, inherent, meaning to say, it is given by the Creator to us as a person living in a democratic society. It is only written in the Constitution to give emphasis that these are inherent rights of the people. And the Vice President, for that matter, who is the one involved here, has that inherent right of due process of law. And the Supreme Court in this particular case made a very, very comprehensive definition of what due process really means. It is not just the right to life, liberty, or property. It's not that. It's more comprehensive than that. Meaning to say, it includes the enjoyment of the right to life, liberty, and property. Tatanggalin mo yung Vice Presidente. You're not just depriving her of her right to life or property, no? Tatanggalin mo yung kanyang enjoyment of her right to life. So sabi ng Supreme Court, that is the very essence of due process. Kaya maliwanag yung sinabi ng Supreme Court dito na mali yung sinasabi, ito I'm going to make interpretation, mali yung sinasabi ng mga congressmen or other people that are trying to defend yung position ng House. Because they are trying to convert this issue on impeachment purely political. That this is just a political question that can only be decided by the people or through their chosen representatives who happen to be the congressmen and senators. Pero sinabi ng Supreme Court, no. Impeachment is not just a mere political process. It is a constitutional process that will have to be strictly scrutinized and make sure that there is complete compliance of the provisions of the Constitution.